So for today's video, isang goal natin is 10 trips. Makatapos tayo ng 10 trips dahil meron tayong incentives na mga nasa 1,125 yen. So kung sa peso, mga nasa 400 siya. So gawin natin yung 10 trips ngayong araw. At isa sa topic natin, kung paano makapag-apply nga dito sa Uber. Kasi marami ako nakitang nagko-comment niyan. And ano yung mga naging trabaho sa Pilipinas bago ako nagpunta dito sa Japan. Let's go. Alright, so online na tayo. Ngayon, ikot-ikot lang muna tayo dito. So weather natin today is 16 degrees. Kanina mga 14. Medyo tumaas konti ngayon dahil ang oras natin ngayon is 11:53. So tanghaling tapat tayo, no? 16 degrees feels like 13 degrees. Kaya medyo mas makapal na yung sinuot natin ngayon jacket. So sagutin ko lang paano makapag-apply dito sa Uber Eats Japan. Nasabi ko na rin to doon sa video ko nung nakaraan. Parang doon sa pinakauna kong video ng Uber, no? So simple lang, ida-download nyo lang yung Uber Eats na app. And maglalagay ako ng promo code ko dyan sa description box. Gamitin nyo yan kasi pag ginamit nyo, magkakaroon ako ng mayroon akong parang incentives dyan na makukuha, parang referral fee. So kung sakali lang naman, wala naman kayo ibang kaibigan na nag-Uber, so gamitin nyo na lang yung referral code ko kung sakaling mag-sign up naman kayo sa Uber Eats. Okay, so hindi ko na i-spoon feed kung paano mag-fill up doon sa Uber app, no? So basta mag-download lang kayo ng Uber driver app. So pagka-download nyo yan, para lang kayo magsa-sign up sa Facebook, ilalagay nyo yung pangalan nyo, information nyo, dalawang ID. So ang pinasa ko noon is passport tsaka yung Zaryokado or yung residence card ko. Mag-aantay lang kayo ng approval once na ma-verify na yung mga pinasa nyo na papel. Pagkatapos yun ma-verify, magno-notify sa inyo yung app na hindi pa kayo makabiyahe pero okay na yung documents nyo. So ang gagawin nyo niyan is pupunta na kayo doon sa opisina ng Uber. Kung ako sa Tokyo, doon ako sa may malapit sa Tokyo Station. Basta i-search nyo lang rin sa Google Map, Uber Eats Office. Kung ano yung malapit sa inyo, di doon kayo pumunta. So pagdating doon, i-verify lang yung mga ID na binigay nyo. Halimbawa katulad sa akin, passport tsaka Zaryokado yung binigay ko. Tingnan lang nila yon. Once na okay na, sila yung mag-activate ng app mo. Tapos makikita mo na pwede ka na mag-online at makakabiyahe ka na. So oras natin, 11:59 na. Ilang minutes na tayong online, wala pa pumapasok na order. So antay lang tayo, tuloy lang natin yung kwento. So meron din nagtatanong, pwede po ba yung ganitong visa or anong visa yung pwede para makapag Uber Eats? Marami kasing nagko-comment na ganito po yung visa ko, ganito yung visa niya. Hindi ko naman po kabisado yung mga visa na pwede doon. Pero ang sure ko is alam niyo yung restriction ng sarili nyong visa. For example, yung visa nyo is hindi kayo pwede magtrabaho sa ibang kaisya, ganon. So hindi kayo pwede magtrabaho ng dalawa, hindi kayo pwedeng magtrabaho sa ibang sa ibang company. So syempre hindi rin kayo pwede magbiyahe ng Uber. Pero kung wala namang restriction yung visa nyo para magtrabaho ng 3 trabaho, 4 na trabaho, pwede kayong mag-apply. Pero syempre para sure, pwede naman kayo mag-download ng Uber app para ma-testing, sila naman mag-verify doon, tapos bibigyan naman kayo ng feedback kung kung pwede kayo magbiyahe, kung na-approve kayo. Then meron din mga nag-comment nasa Pilipinas papunta dito. Yun po ang medyo malabo kasi hindi naman, ayun, meron na tayo. First order, 0.9 kilometer. Let's go. So naka-flat rate pala ako, no? So less than 1 kilometer pa. Saan ba tayo? Sa Dennis. So yun, medyo malabo po yung kukuha yung Japan ng worker sa Pilipinas para sa simpleng trabaho na ganito. So yung mga nakakapunta naman dito sa Japan is mga skilled worker or yun, may special skill para i-import ka ng bansa papunta dito. Pero yung ganitong simpleng trabaho, mga pang part-time lang talaga to. Pwede ring i-full time, pero yung para magkuha sila ng tao sa Pinas, parang medyo malabo po yun. Ngayon na lang ulit ako nakapag-pick up dito. Tapos minsan kumakain rin kami dito sa Dennis kasi yun, masarap din naman yung pagkain. Tara, pasok na tayo. Konnichiwa, Uber desu. Hai, 64417です。ありがとうございます。Alright, first pick up natin. May soft drinks po, Coke mismo. Alright, so lagyan ulit natin ang towel, syempre. Alright, first delivery natin, 2 minutes away. Ayun ang titingnan natin ngayong araw, no? Kung gaano katagal ko matatapos yung 10 trips na goal natin ngayon. Kung ganito lang kalalapit, mabilis lang to. Baka 2 hours. 2 hours lang ulit or 2 to 3 hours. Tapos na natin yung 10 trips. Dito na tayo.
tayo. Uba des. Oh, hagdan na lang tayo. Second floor lang naman. Yan. Isa. So yan, meron nag-order. Pick up na ulit tayo. Sakto paglabas ko, tumunog bigla yung ano natin. So, second pick up, 3 minutes away. Let's go. So, ito medyo malayo-layo ng konti. Pero in-accept ko na, naka-flat rate naman tayo ngayon. Saka yun, para makaikot-ikot tayo. So, maya-maya na tayo mag-i-start magkwentuhan kung ano yung mga naging trabaho sa Pinas. Focus muna tayo ngayon sa deliver. No? Pero sabay ko lang, meron kasi nagtanong. Sabi, paano daw kung magkamali ako ng mapaglagyan or magkamali ako ng pag-deliver ng bahay. So, pagka ganon, sorry. Ganon lang. Wala namang magagawa. Sa mangyayari lang, syempre mag-feedback sa'yo yung customer na hindi na na-receive yung ano. Then, magre-report yun. Kunin na natin to. Medyo layo tayo ng konti. Meron ulit isa pang nagpadagdag. So, yung kikitain natin, mamaya ako na lahat ipapakita sa inyo. Ganon lang, magre-report. Tapos, magkakaroon ka ng negative feedback. Pero wala naman siyang charge. Then, paano naman daw maghanap ng ano dito? Na mga address. So pagdating sa address, wala kasi kayo makikitang street sign dito. Hindi siya ganun dito sa Japan. Di ba sa atin yung kunyari kanto, ganyan. Anong street yan, dito anong street to, may mga ganun. Dito wala. Block number, lot number, tapos house number. Yung tatlong numero lang na yun. Tapos syempre yung lugar, ganun lang. Pero walang street. Tapos, ang kung halimbawa, babiyahe ka naman ng Uber dito, ang pinaka-importante is yung pangalan ng building. Kasi lahat naman dito may pangalan ng building. Pag personal or, ano ba tawag nito? Yung bahay lang talaga siya. Pag gano'n naman, naka-indicate may labas yung last name nila. So, kung di mo nababasa yung Japanese, katulad nito, di ba, meron dito nakasulat. Yun, tingnan mo lang kung parehas doon sa sa pangalan doon sa app. So, syempre, kahit hindi ka naman nakakabasa. So, kung parehas, yun na yung bahay. Dito na ulit tayo. Pick up natin McDo. Konnichiwa. Uba desu. Kore motte ikimasu. Hai. Gozaimasu. Alright, so nakuha na natin. So yung McDo, nagbigay na ito. Dito natin siya pwede ipatong kapag iniiwan sa labas yung order. So minsan, pwedeng nagbibigay dyan. Depende dun sa staff. Kung wala naman, okay lang rin. Pero yun yung magiging patungan ng pagkain. Okay, confirm natin yung pick up. Ay, doon na rin pala sa McDo. Doon pa ulit. Ato hirotsu onegaishimasu. Kuro ni EF. Itadakimasu. Ito pala isa. Alright, so ayan, parang parehas pa nga yung order, oh. Isa ng size. So, ready na siya. Let's go. So, bago natin i-deliver tong dalawa, bili muna tayo ng tubig. Medyo mahal tong tubig na to, pero sarap niya. Hindi ko alam kung pinagkaiba, basta iba siya. Ito, Evian. Meron akong tubig dito, kaso nga lang nakaraan pa to, eh. Okay, 7 minutes away. Tapos magkalapit lang tong pagdadalhan natin. Kaya tinanggap ko na rin kahit malayo. 7 minutes away. 1.6 km. So balikan ko lang yon kung halimbawa nagkamali ng deliver o kung nangyari na ba sa akin yon. Hanggat maaari hindi naman kasi kino-confirm ko nga yung pangalan ng building. Tapos nakikita niya nagdo-doorbell ako, 'di ba? Tina-type ko kasi doon yung room number nila. So magko-confirm yon. Pagka pinapasok ako, kasi hindi bubukas yung pinto hanggat di nila ina-accept, eh. So pag sinabi ko ng Uber ako, tapos binuksan nila yung pinto, confirm yun. So ang hanapin ko na lang, yung tinype ko na room number. Yun, ganun lang siya kasimple. Confirm mo yung pangalan ng building, confirm mo yung pangalan ng room number. So kung okay naman yun, goods yun. Kung alanganin ka, pwede ka mag-message doon sa bumili, wag mong basta-basta iwan. Ganun lang. Kaya hindi pa naman ako nagkamali ng pinag-iwanan ng delivery. Yung mga McDonald's dito, feeling, kailangan ko balik na rin to, malalaglag. Yung mga McDonald's dito, feeling ko, hindi na nila kailangan, or parang wala naman din, hindi ko alam, hindi nila kailangan mag-hire ng delivery rider. Kasi parang lahat Uber na lang gumagawa, eh.
wala akong biyahe na hindi ako nakapag-pick up sa McDonald's. Yan talaga ang pinaka dinideliver ko, mga fast food. Napakasarap talaga mag-deliver ng ganito. Talagang the best talaga sa akin yung malamig. Kaya gusto ko dito sa Japan kasi nakita nyo tanghaling tapat, naka-jacket tayo, naaarawan tayo, hindi tayo na magpapawis. Kasi pag malamig, parang, di ba, kahit kilos tayo ng kilos, akit ng hagdan, lakad, bike, pero hindi tayo pinapawisan, parang medyo malaking less siya sa pagod. Para sa akin lang kasi pagka pinapawisan ako, summer kaya bihira ako bumiyahe ng summer. Alam mo yung pag uminit yung katawan mo, pinapawisan ka, parang doble yung pagod eh. Hindi ka tulad na ganitong malamig. Kahit maghapon ka bumiyahe, fresh ka pa rin eh, hindi ka maaagard eh. Kung anong itsura mo mali sa inyo, ganun pa rin pag umuwi ka. Medyo ibang usapan lang pagka talagang winter na sobrang lamig na. Halimbawa, siguro mga 5 degrees, 5 to 7 degrees, mahirap na yun eh. Lalo na kapag nag-zero. Pero ano pa yun, January, February pa yung pinaka-peak ng lamig talaga dito sa Japan. So yun yung time na tsambahan, nagkakaroon ng snow dito sa Tokyo. May taon na walang snow, may taon na nag-i-snow. May year na malakas yung snow, paiba-iba siya. Pero yung lamig, talagang malamig. Gilid lang natin dito yung bike. Yan. Kailangan ko maging careful dating sa number. Ayan, tama. Ito. Kasi parehas yung order eh. Isa. Ito na siguro yan. Ito yung nasa map eh. Paano to? Ano to? Ay, dito ulak pala. Wala ko sliding. Uba desu. Gozaimasu. Elevator. Third floor tayo eh. Ano to? Dahil CCTV ng ano na to ah. Punta na tayo sa sunod nating di-deliver. Saan ba? Basta tayo. Next delivery natin, 1 minute away. Kala ko talaga sliding to kanino. Kala ko automatic. Di pala. Marami pala nagtatanong kung anong brand na itong phone holder ko. Ay, nakalagay. ERE. Ewan ko kung F to, AY. Basta nag-search lang kasi ako sa internet niyan. Ng quick release phone mount, ganun. Tapos yun, nakita ko na siya. Binili ko. Hindi ko naman alam kung sikat yung brand na yan. Basta yun lang. Next stop natin, 2 minutes away. Yung pagpunta natin dito, 7 minutes mula dun sa McDo. Tapos 2 minutes away na lang yung second deliver natin na dala-dala. Ito na tayo sa gilid. Hanapin natin yung entrance na ito. Parang wala dito. Wala dito sa loob. Kakaiba tong bahay na to ah. Walang entrance sa harap. Ah, okay. Nasa likod lahat ng pinto. Ba't ganon? Alright, so na-deliver na natin yon. Nakatatlo na tayo. 7 to go. So itong tinalalagyan ko ngayon, medyo malayo-layo na to. Tapos mataas yung lugar. Mataas yung lugar nila dito. Tapos pagkagabi, madilim. Okay, so simulan na natin yung story time, no? Ano yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas. Bago ko pumunta dito, YouTube na lang yung trabaho ko. Kasi meron akong isang channel na merong 160k subscriber. Pero hindi na ako active doon at hindi ko na rin siya pinopromote. Kung curious kayo, nasa description box naman yun. So yun lang yung ginagawa kong trabaho noon. Kumikita naman ako na maayos. Then syempre mababa naman yung expenses sa Pilipinas. Kaya hindi naman ako, kahit di ako sobrang sikat, cover niya na expenses namin doon sa bahay. Eh hindi naman kami nangungupahan doon sa Pilipinas. So
pagkain lang, electric bill. So survive na. 2 years yun bago ako pumunta mag-Japan. Pero bago ako mag-YouTube, syempre nagtrabaho rin ako ng minimum wage eh. Yun natin to, 13 minutes, 2 kilometers. So yun, yung pinaka, tapos bago ako nag-YouTube, ang trabaho ko no, nagtrabaho ako sa isang mall, sa SM, as a sales staff. Doon, related siya dun sa channel na ginawa ko. Gumagawa ko ng mga review sa isang device, no? Nakuha lahat ng knowledge ko dun sa naging trabaho ko sa mall. So, nagtrabaho ko dun para mga 2 taon as a sales. So, maganda yung kitaan dun kasi sales siya. Siyempre, meron akong commission bukod sa sahod ko. Nagtagal din talaga ako sa trabaho na yun. Hindi ko lang alam magkano na ba minimum wage ngayon. Pero nung nagtatrabaho ako sa Pinas, huli ako nagtrabaho sa Pinas 2016, 2017, basta mga ganon, or 2018. Yun yung huli kong nagtrabaho sa Pinas ng minimum. At pagkakatanda ko is 512 ata ang minimum noon, kung tama yung tanda ko. Tapos pag inatras pa ulit natin, nagtrabaho ako, more on sales na yung mga huli kong trabaho bago ako nag-Japan eh. Naging ahente rin ako ng kondo. Teka lang, marami ng tao dito. Tuloy natin yung kwento mamaya pagka pick up natin. Pick up lang muna tayo. Buti may available na space. Dito yung kailangan natin magsulat muna. Ay. Alright, pick up. Deliver na tayo. Yan natin kung gaano katagal. 6 minutes away. Then 1.1 kilometer. Wala, saan ba mas maganda dumaan? Diretso na lang tayo. Tayong tao pagka sa station talaga. E-bike tong dala ni kuya. Parang gusto ko ng ganun. Oop, huli na natin to. Abot pa ba? Hindi na abot, sayang. So yung mga naging trabaho nga is madalas sales, no? Di ako nagamit kasi yung pagiging madaldal ko. And syempre yun, marunong makakipag-usap sa customers, sa iba-ibang klase ng tao. Yun, marami ako natutunan doon. Maraming parte na kung paano ako nakakapagsalita ngayon is natutunan ko nung habang nagtatrabaho ko sa sales, iba-ibang klase. 2 company na pasukan ko na as real estate agent, no? Or ahente nga ng kondo. Lagi ako naka-formal attire noon. Pumapasok ako. Bago ko na-discover na para sa ganoon akong klase ng trabaho. So 3 minutes away pa naman tayo. Sige, kwento ko ng konti. Una ko naging trabaho, unang-una, 18 years old ako kasi yung natapos ko sa college is 2-year course lang. Dati kasi wala pang K-18 ba yun? Ay, K-12, ganon. So, gagraduate ka ng high school, 16 years old ka. Tapos 2 years ako nag-aral, 18 years old, graduate na ako ng college na 2-year course nga. So, after nun, nag-apply ako sa mga agency, may mga scam pa dyan sa atin sa Pilipinas eh. Yung kukunyariin ka, natanggap ka na, magpapamedical ka, 600. Tapos, ka-tie up lang pala nung napuntahan mo na scammer, tapos hindi ka pa pala tanggap talaga sa trabaho, nagbayad ka ng 600. Sa mga ganon, pinagdaanan ko yan, yung mga ganong scam sa Manila. Kaya ewan ko hanggang ngayon meron pa mga ganon, yung pagkukunyari silang agency, tapos pagpasok mo doon, ay pwede ka sa ganito, pwede ka namin ipasok as dicer na ganito, sakto matangkad ka, yung mga ganon. So sabihin na, ayos yan, ganito, pasok ka na doon, ito ganyan, pa-medical ka na lang. So yung mga tao pala na naka-experience ng ganon, no? May dumadaan na train. Sayang, hindi ko nakuhaan. Shinkansen pala yun. Yung pinakamabilis na train dito sa Japan. Tsambahan mo lang makikita dito yun eh. Yung camera ko nandito ngayon. So, ayan yun na, next time lang. Yung naka-experience din ng ganun, no? Comment nyo nga dyan sa baba yung mga experience nyo na ganyan sa Pilipinas. Or kung hanggang ngayon, meron pa rin mga ganun. Lungkot pa kaya na-scam ako nun dati. Kasi, syempre pagka-graduate ko, gusto ko agad magtrabaho. Syempre, makapagbigay ka na sa bahay nyo para hindi ka na sakit lang ng ulo ng magulang mo. Kaya excited ako nun. Sabi ko, ayos ma, may trabaho na ako. Makapasok na ako, medical na lang daw. Pagdating doon, na-scam pala.
ano lang, sabi, o sige, punta ka dun sa ganitong ano. Parang ano, alam lang nila yung, halimbawa, etong company na to, alam lang nila, halimbawa SM. Sabi nga, pasok ka na dun sa SM, okay na yan. Tapos punta ka ng ganitong oras, sa ganito ka mag-e-entrance. Yun yung totoo, na tama ang way. Pero, parang ang nangyari, tinuro lang nila sa'yo kung saan ka mag-a-apply sa SM. Pagdating mo dun, hindi nila contact yun, walang kahit ano. Parang wala lang, wala talaga. Kaya pagdating dun, hindi kami na-recognize. Ang kino-confirm ko doon na sabi, tanggap na kami for ganito na. Hindi naman daw. So, kailangan ko magsimula ulit sa simula talaga na kung paano mag-apply doon sa company na yun. So, yun, tinamad na ako. Sabi ko, yun, ano dyan, scam. So, cut muna natin ha. Malapit na tayo doon sa paghahatira natin ng pagkain. Ayos, may picture. Ibat the door. Kaya lang, hatid lang muna natin to. Papasok yata ako dito. Wala naman sigurong aso. Natin dito. Picture. Okay lang ba yun? Pumasok tayo. Sara ulit natin. Pero kasi libat the door eh. So doon natin iiwan. Alright, so yun. Nag-deliver na natin yung pang-apat. So 6 na lang. Ngayon punta lang tayo sa isang malapit na park dito. Kasi gusto ko mag-toilet. Panainom ako ng tubig eh. Park muna tayo dito. Ito talaga yung mga inaasahan ko kapag ganito na magsi-CR. Ano kasi ngayon, Wednesday. So, wala masyadong tao. Pero ayan, may instruction po. Paano gamitin to? Parang mga pang exercise. Paano to? Wala lang. Mag-iinat. Ano ba to, nahihila? Wag na, di natin alam. Ko-Uber lang tayo eh. Ano naman. Doon may mga slide para sa bata. Yan ang maganda dito sa Japan. Halimbawa, yung mga nakakapunta dito, ang mga nagbabakasyon, naiihi kayo or ano, gusto nyo mag-toilet, magpahinga, tumambay. Search lang kayo sa map ng park near me. Makakita kayo kahit saan. Basta Tokyo, yun ang sure ko. Pag nagpapahinga tayo, may pumasok na order. Papunta sa pick up natin is 5 minutes away, 1.4 kilometer. Let's go. Tapos tuloy natin yung kwento. Una ko napasukan na trabaho, pag graduate ko ng college, graduate ako ng Associate Computer Technology. Pero ang napasukan ko unang trabaho, salon. Kasi meron akong tita, naging asawa ng tito ko, kapatid ng tatay ko, na kamag-anak ng owner ng isa sa sikat na salon dyan sa atin. So maraming branch siya sa buong Pilipinas. Pinasok ako doon, nag-training at nagtagal ako doon ng 3 taon. Kasi nagugupit-gupit ako sa mga barkada ko sa Pilipinas. Shoutout sa inyo dyan, mga kababata ko. Nag-umpisa rin talaga siya sa school namin, nung high school. Ewan ko hanggang ngayon kasi onting pinupost sa Facebook, ganyan, nare-reklamo. Pero nung sa amin kasi, mahaba yung buhok mo, di ba kailangan 2x3. So pag mahaba buhok mo, gugupitan ka ng teacher mo, uukaan kang gano'n. Siyempre mahihiya ka yan, pangit na, may guhit na gano'n. So inaayos ko yung mga buhok na mga kasama ko tumambay sa tambayan para hindi masyadong nakakahiya yung itsura nila or yung buhok nila. Inaayos ko ng konti, pero syempre di pa ako magaling nun. So yun, naggugupit-gupit ako, so marunong ako ng konti. Napasok ako sa salon, doon ako na training, doon ako natuto. Kaya marunong ako mag-straight ng buhok. Si Yumi-chan, ako lang nag-i-straight ng buhok niyan. Marunong ako mag-reband, magkulay, gupit, babae sa lalaki. Lahat yan natutunan ko sa 3 taon doon. Mula doon, 3 years ako nandun. So 18, 19, 20 hanggang 21 ako. Doon ako nagtrabaho. Tapos yun na training nga ako gawa ng customer, lagi kausap ko doon. Siyempre iba-ibang tao, panay babae. Usually babae kasi nasa salon eh. May mga lalaki rin pero hindi gano'ng karami. Hanggang may nakilala ako na nagtatrabaho sa isang real estate. Tapos yun, nakapasok ako doon. Tapos nag-resign ako doon. Naganap na naman ako ibang trabaho. At nakapasok rin ako sa isang lights and sounds company. Tagabuhat ako ng speaker, ayos ng mga kable, yung sa mga event kasi siya so lights and sound. So nasa amin yung DJ, nasa amin yung speaker, kami nag-set up ng speaker, kami nag-set up ng mga ilaw, lahat. So yun, naglalatag ako ng ilaw, nagbubuhat ng speak. Punta kami sa mga event area, event hall, buhat-buhat. Medyo mabigat yung trabaho na yun, pero nakakalibang kasi araw-araw kang nasa event, araw-araw kang nasa kinakasal. Parang ilang buwan lang rin ako doon. Tapos may napasukan na rin ako ng related naman sa course ko na medyo related sa IT. So sa installation naman ako ng UTP cable sa Pampanga from Manila, tapos naglipat na ako doon sa Pampanga. 3 buwan na rin ako doon. Tuloy natin yung kwento. Pick up lang muna tayo ng order. Over this MD ni QHですはい、どうございます。dami na ito.
Ayan, nag-Uber din, oh. Kita niya, iniwan niya lang rin yung bike niya. Hindi nakalock, nandyan din yung bag. Ito naman yung sa atin. May sunblock rin siya dun sa bag, oh. Ako nagsa-sunblock rin, eh. Cover na cover yung mukha niya. Pagka summer, ganun ako, parang ninja. Yung talaga naka-cover yung mukha. Kahit naman ngayon sana, kaso nga lang nagbablog tayo, kaya hindi ako nagko-cover ng todo. Kung maghapon ka kasi nasa araw, mas maganda naka-cover ka talaga. So yun, ibang klaseng experience rin yun na napunta ako sa Pampanga. Yun naman project based siya. Yung ginagawa namin is yung mga call center company na magi-start pa lang. Kami yung nag-i-install lahat ng cable para sa internet, yung UTP cable, kulay blue siya. So yun, naging trabaho ko yun. Ilang buwan rin ako doon sa Pampanga, stay in siya. So marami rin ako kakaibang mga na-experience dyan sa Angeles. Kung meron man nanonood na taga dyan, shoutout sa inyo. Ganda dyan pagkagabi. Hindi natutulog yung lugar na yan. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Pagkatapos doon, nag-call center ako. Yung pala yung time frame. Pagkatapos doon, nag-call center agent na talaga ako doon. Then after nun, yun, puro sales na ako. Yun yung nakita ko talagang trabaho na sasakto para sa akin. Dahil nga, madaldal ako eh. Ang layo na pagdadalahan natin, dire-diretso to pataas. So, meron din pala nagtanong, dito, lagi ako may pinipindot daw. So, yung pinipindot ko dito, shifter yan. Para sa cambio. One click, lipat ng cambio. One click, taas baba. Basta ganun. Kaya nakiklik siya, naririnig dyan sa camera natin. So parang motor din kasi siya, kahit meron tayong pedal assist, pagka paakyat, kailangan natin mag-change ng gear. Tapos meron din nagtanong kung gaano daw katagal malobat tong battery ng bike natin. Meron siyang mga mode eh. Meron siyang high mode na lagi kong ginagamit para mas malakas yung assist niya. Then meron siyang eco mode kung gusto mo mas magtagal. So nakikita ko naman dito kasi kita sa camera natin. Ayan, yung range niya ngayon sa battery level niya para mga 90%, 34 km. Yan is naka-high tayo. Kapag naka-auto, nasa 41 kilometers. Pag naka-eco mode, 64 kilometers. Pero doon tayo sa high. So 34 kilometers ang kaya na pa itakbo. Teka, magbababa na to. Narinig ko tumutunog na sa malayo. Ayun na. Sakto lang. Saan na tayo? So malapit na tayo sa pagdadalhan natin. Okay, let's go. Pangilang order na ba to? Deliver na natin. Ano na ba yung kinikwento ko? Nakakalimutan ko kasi minsan pag syempre nagdi-deliver tayo, no? May mga nagko-comment na hindi ko daw natutuloy. So comment nyo na lang tapos pag-usapan ulit natin. So meron din nag-comment. Ang sabi niya, napansin niya daw masikip pa rin pala dito sa Tokyo. Syempre nasa residential tayo, no? So masikip din, tambak ng bahay. At kung susubukan nyo i-google, ang Tokyo is isa sa pinaka-overpopulated city rin. Overpopulated etong Tokyo, parang pareha sa Manila. Ayan, Shinkansen yan. Kaso, ano yung rehas eh. Ang bilis. Ayan na yung mukha oh. Hindi ko alam kung kita. Paikot-ikot na lang tayo. Wala pa rin ako nakuha ang order. Ang oras natin is 2 PM. Yun, alanganin kasi yung oras. Iniisip ko kung uuwi muna ako eh. Kaso, ang problema, pag umuwi ako, bata na rin ako lumabas. Ang lamig pa naman. Hindi naman siya ganun talaga kalamig, lalo na kung naglalakad ka lang naman. Pero kasi nakabike tayo eh, nasasalubong natin yung hangin. Kaya parang sinisipon-sipon ako. Pero ganun naman talaga lahat dito, no? Pagka malamig, nasa labas ka, sisipon-sipon ka talaga. Tapos pag uwi mo, mawawala rin naman yun pag nasa mainit ka ng temperatura. So ito yung nagustuhan ko sa DJI Nano. May nakita lang akong poste na ganyan, na ididikit ko siya. Ganun pa rin, wala tayong gamit na microphone. And yun, may pumasok ng order. 15 minutes, let's go. Pang-anim pa lang to. Kala ko kanina naka-anim na tayo. Nga pala yan, maraming sumisita sa akin na wala daw helmet. So nakita nyo naman na yan, may angkas rin na bata, nanay. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo mag-helmet, pero bihira ka makakita dito. Siyempre, mas maganda pa rin kung may helmet, diba? Pero yun nga. Tapos lagi daw bang nanay talaga may dala sa bata? Yes po. Makikita nyo laging nanay talaga yung nagmamaneho. Kasi di ba pag lumalabas kami nila Yumi-chan, si Yokito nakaangkas kay Yumi. So, ganun talaga yung style dito eh. Tapos ang tawag nga nila dyan, Mamachari. Sa Nihongo kasi, Jitensha talaga tawag sa bike. Pero yung lumang tawag sa Japanese neto is Charinko. Kung di ako nagkakamali Tapos Mamachari for short. Dahil para sa nanay. Parang ganun. First time ko yata magpipick up dito. Hataw na natin.
Ito yata yung pick up natin. Dito na nga. Konnichiwa. Ito, Hachi Sango Ichidi desu. Hachi Sango Ichidi. Hai, para Hai. de. Hai, onegai Ito gozaimasu. So first time ko mag-pick up doon. Maliit na store pero parang napakarami nilang binebenta. Deliver tayo, 7 minutes away. Natapos rin tayo sa mahabang diretso na malaking highway. Pasok na tayo sa loob. 1 minute away, doon na tayo. Uba desu. 番号って4539。4539です。ありがとうございます。So medyo nagugutom na ako, no? So ayan, full charge na ulit tayo. At nakapag-change battery na tayo dito sa ano natin, Action 5. Okay, so naisip ko ngayon, ay may pumasok na order. 6 minutes to 1.2 kilometer. Kakain sana muna ako eh. Nagugutom na ako eh. Pero sige, tirahin na natin to. Kaya ko pa naman tiisin. Nagna-navigate na sana ako papunta sa kakainan eh. Pag wala talaga, pag mabilis ang kain, bili na lang ako ng onigiri o yung rice ball sa 7-Eleven para habang nagbabiyahe. Pero gusto ko kumain ng rice. Hindi pa pala ako nagtatanghalian. Alas 2 na, 2:30 na. Ganda rin yung shrine dito. Ang laki. Kahit saan kasi meron din mga ganyan. Malapit lang naman tong deliver natin. Tapos pagtapos, tapusin ko lang muna to. Kasi yung way nung pag pick upan tsaka deliver natin eh papalapit dun sa amin eh. Kaya inaccept ko na. Tapos pababa na tayo dito. Tara. Ito na tayo sa ano, sa highway. Let's go. Duwag ng kalsada, walang sasakyan. Naka-stop pala. Buwelo sana ako. Sana mag-go na. Yun, diretso na tayo. Pero syempre may mga oras din na talagang maraming sasakyan. Pero yung ganito nga, alanganin ng oras, wala masyado. Pero pag oras ng pasok, pati ng pag-uwi, yan, marami talagang sasakyan din. Lalo sa gabi. Papaad pa. Sige, kunin na natin to. Kunin na rin yan. Para matapos natin yung goal natin ngayong araw. So, sa McDonald's ulit tayo. Malapit na tayo sa McDonald's. Pero, dahil bombero. Ano nangyari? Eh? Teka lang. Saan to? Lakad na lang natin. Ano meron? Grabe ang ambulansya. Ay mga bombero. Okay, meron. Ala, ang dami. Dito po. Pero minsan kasi OA dito sa Japan eh. Onting bagay, napakaraming rumiresponde. Kaya pansinin nyo, napakaraming bombero. Ayan o, kabilaan, meron dito sa harap ko, dito sa dinaanan natin. Pero wala natatarantang tao. Wala pa yung order natin, waiting pa. Minsan kasi dito, kahit simpleng bagay talaga, sobrang daming bombero palagi eh. Tingnan mo yung mga tao sa paligid, chill lang. Walang nagtatatakbo, walang kahit ano. Pero siguro sa nakikita ako ngayon, ito po, ang daming paparating oh. Sa nakikita ako ngayon, mga nasa 10 na fire truck ang meron ngayon dito. Grabe pa yung mga suot nila oh. Kaya lang, order pala natin. Wala pa. Saan kaya ang sunog? Wala ka naman makitang sunog. Yaman na. Ano na lang tayo sa trabaho natin. Malalaman natin mamaya kung saan tayo dadaan. Kung meron tayong makikita. Pero sobrang dami talagang truck ng bombero. Uba desu. Ito, yung D831desu. Ato ito, FQ4E0 desu. Alright, pang 7 at pang 8. Saan naman kaya tayo dadali ng order na to? First deliver natin, 2 minutes. At tatawid ulit tayo ng release. Hindi natin makikita kung nasan yung action. Dito isa. Dalawa, yung pa isa sa malayo. Tapos yung dun sa magkabilaang kanto, ay may pulis po. Kompleto yan eh. Sunod niyan, ambulansya rin.
Dito isang tawag mo lang, lahat lilitaw yung mga yan. Makikita mo lahat yan. Ano yan? Parang partner na yan. Isa napansin ko lang ha, kapag may bombero, meron ng police, meron na ambulansya. Ganyan dito sa Japan, lalo pag tumawag ka ng ambulansya, sobrang bilis lang. May time kasi noon na nagkaroon ako ng emergency dahil sobra akong acidic noon, kaya nga hindi na ako umiinom ng alak ngayon. Tapos tumawag kami ng ambulansya, mga 3 minutes lang nasa bahay na. Ang kakaiba dito sa ano nila, sa program nila, hindi ko alam kung paano nangyayari yon, pero kinausap ni Yumi-chan yung ambulansya. Tapos parang habang kausap niya, tinatanong yung address syempre, tsaka kung ano nangyari. Pero bumabiyahe na yung ambulansya na yun. Doon sa phone ni Yumi, nakita niya daw, parang may nag-notification na meron na silang access sa location nung phone, yung gamit na phone. So na-access nila kapag tumawag ka, ma-access nila yung location mo. Kaya sobrang bilis ng responde kung saan galing yung tawag, napupuntahan ka agad nila. Yan ang isa na sa napakaganda dito sa Japan. Dito na siguro. Okay. Oba desu. Elevator. So lalo nakakagutom na, dala-dala ko pa mga pagkain. Nagugutom na ako. Hi, oitokimasu. Yashimasu. Ang dilim ng apartment nila. Ay, kabila. Alright. Next delivery natin, 3 minutes away. 4 minutes pala. Kapag natapos natin to, naka 8 delivery na tayo. Pero food trip muna siguro tayo. Kain tayo saglit. Tapos, last 2 order. Alright, so nandito na tayo. Medyo malaking apartment to. 5th floor tayo. Bro, wait. Uba desu. Gozaimasu. Grabe yung entrance sa pintuan, lawak. Ngayon, kailangan natin ng elevator. Hindi natin pwedeng hagdanin to. Pa yan. Alright. 5th floor. Okay. Pang-8. Ang ganda ng elevator nila, may cover pa. And meet at the door to. Matashimashita. Hello, gozaimasu. Alright, order complete. Nagpapa-selfie na naman yung yung Uber. Tama ba to? Nilabasan natin. Tama naman, di ba? Uy, dito pala. Akala ko yung glass. Picture na naman with Uber. Wala natin ang picture eh. Ayan may gallery na ng picture ko. Selfie ko yung itong Uber. Bilala muna ulit tayo ng tubig. Tubig muna. Wala kasing basket yung bike ko. Kung meron, pwede ako magdala ng 1 litro na eh. Okay, so malapit na tayo dito sa kakainan natin. Tutusin, pwede naman ako umuwi sa bahay, kaso nga lang tatama rin na ako lumabas eh. So dito na lang tayo kakain. Isipin nila pipick up ako ng order. Tara, pasok tayo. Ay, pera ko pala. May dala ba tayong pera? Meron. So kailangan lang natin magpindot dito sa tablet nila. English, new order. Okay, order na natin. Thank you for your order. Wait na lang natin yung order. Meron na kagad inumin. Ayan, so dumating na kagad. So ang food trip natin, gyudon, miso soup, tapos salad. Kutsara.
Ito sa salad. Chopstick para sa salad. Tapos na tayo kumain. Ito yung bill natin. 1,050. Bayad na tayo. クーポンをご利用しますか？ポイントカードをかざしてください。お支払い方法をお選びください。 Cash. お金を入れてください。 Lagay daw tayo ng pera. Alright, so natapos na tayo kumain. At natawid tayo. Habang nakaano pa yung stoplight. Alright, so online na ulit tayo, no? Antay na lang muna tayo dito ng mga order habang nagpapahinga tayo. Yun, may pumasok ng order. Sana mag double order na to. Sana may humabol pa para makauwi na tayo. Last 2 order na lang tayo. Matapos na natin yung goal natin na 10 trips. So 9 minutes away dun sa pagpipick up natin. McDonald's. Doon pa rin sa pinagkukuhaan natin. Wala pa rin pumasok na additional order. Kaya wala, na-choice tayo. Gaantay ulit tayo sa pang-last. So kung sumabay na sana, mas maganda eh. Di pala McDonald's, iba pala. Kasi kanina malayuan ko lang tiningnan sa map eh. Akala ko dito. Ah, dito sa Chinese restaurant. Konnichiwa, uba desu. Hai, Didi Hachi San Go desu. Hai. Medyo mabigat ha. Siksikan pa natin para talagang walang alog. 6 minutes away, 1.2 km. Medyo mabigat siya sa likod ha. Pero yun, dire-diretso na natin to para matapos na kagad natin. Feeling ko mahaba na masyado tong video natin eh. Alright, lapit na dito na yata tayo. So mainit-init pa to. Uba desu. Ayun, dito pa pala. Uba desu. Matase mashita. Arigatou gozaimasu. Isa na lang, makakauwi na tayo. So magpahinga. Lalo na kakakain lang natin, no? Pero isa na lang, tapos na tayo. At tingnan natin kung nakamagkano na tayo sa 10 trips. Parang 3 to 4 hours na tayong bumiyahe. Sana malapitan na lang ito makuha nating order. Alright, so naghanap lang ako muna ng CR kasi toilet break muna ulit tayo. Tayantay lang muna tayo ngayon dito. Hanggang pumasok yung order, ayoko na mag-ikot-ikot eh. Pagod na ako. Kaya madalas ang max ko talaga 4 hours ng biyahe. Yung 8 hours, di ko pa talaga nagagawa yan. Pero basta pag maganda-ganda yung energy ko, gagawin natin yung 8 hours na yun kasi marami nagre-request. Tapusin lang natin to, isa na lang. Sana may pumasok na. May nakita niyo yan, nakatambay tayo ngayon dito malapit sa may Riles. Anong oras na? 4:40 na, wala pa rin pumapasok sa ating order. Nakita niyo to, ang baba ng bakod. Noong nakaraan may tinuro din ako sa inyo na ganun, na andali sampahan. Pero kung pupunta ka dyan, teka lang, may order. Yun, pumasok na rin yung last sa wakas. Finally, pumasok na rin yung last order natin mula dito sa kinalalagyan ko. Is 2 minutes away lang, 1 minute na nga lang. And yun, tuloy ko lang yung kwento ko dun, mapuputol na naman. So, pag nag-try ka pumasok dun at nag-emergency stop yung train dahil sa'yo, bawa di ka naman nasagasaan, kahit nasagasaan ka pa, sisingilin lahat ng abalang magagawa mo doon sa line na yon. Kung magkano yung nalugi nila sa paghinto na yun, isisingil sa'yo lahat yun. Tapos halimbawa, wala kang pambayad, diba? Kasi wala kang pera. Tapos gusto mo lang mag-aksidente doon, sisingilin lahat. Yung government ng Japan maghahanap ng sisingilin. It's either
Kung may asawa ka, magulang mo, kapatid mo, kahit sino na malapit sa'yo, palayo ng palayo, kahit malayo na yung connection sa'yo, basta iisa-isahin yung buong pamilya mo para singilin kung magkano yung ipa-fine sa'yo doon. Hindi ka naman gigipitin. Kunyari, hindi naman yung para hindi ka na mabuhay, kukunin sa'yo lahat. Pero huhulug-hulugan nyo ng pamilya mo kung sino sisingilin. Konnichiwa. Uba desu. Eto. A89C8 desu. Arigatou gozaimasu. Alright. Alright. Buti malapit lang. 1 minute away lang. Oh. Tapos inumin lang yung kinuha natin doon. Hindi nga sinasagot. 電話番号を押して最後に通話ボタンを押してください。 Hindi sinasagot. 呼び出し中。呼び出し中。 Uba desu. 退場しました。 Yun, binuksan din. Ang tagal bago binuksan. Buksan natin yan dyan. Pindutin nga tayo. Ipindot nga doon. Ay. Natapos na natin yung quest natin. Madalas talaga natatagalan ako pagka yung last delivery. Pero yun, hindi lang niya kagad nasasagot yung call. Ngayon, pag-usapan na natin kung magkano yung kinita ko habang bumabiyahe ako pa uwi. Alright, so yun, time check natin, 5 PM na. And yan, pakita ko dyan sa screen natin. Makikita natin dyan, 4 hours and 31 minutes akong online. Feeling ko dapat 4 hours lang, kaso tagal ko nagantay dun sa last order kasi nga alanganin yung oras. Then ang kinita natin sa 4 hours and 31 minutes sa 10 trips natin is 5,186. So dapat 4,411 lang pero plus incentives na 775. So akala ko nasa 1,000 plus siya. Nakuha ko na pala yung first 5 trips na incentives niya. So yun, 775 lang. So sa biyahe natin ngayon na 4 hours and 30 minutes, ang kinita natin kung sa peso is 2,002 pesos sa eksaktong exchange rate na 0.39. So yun, naka 2,000 tayo kung sa peso sa 4 na oras. Yun, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. And yung sunod nating video siguro, di ko alam, may pupuntahan kaming Filipino festival malapit dito sa amin para makapag food trip ng mga pagkaing Pinoy. So doon ko naman kayo igagala pag next upload siguro natin. And kung meron kayong gustong pag-usapan habang nag-Uber tayo, comment nyo lang yan sa baba, tingnan natin. At pipili ako ng mga pwede kong sagutin. Ilang, maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.